Ito na ang araw ng video shoot. Long Howler. Awa ng Diyos, dumating ako ng late. Pero okay na naman. Medyo hindi ako makapag-show face sa mga bandmates kasi I was the latest person to arrive sa venue. So medyo quiet ako nun kasi alam kong Let's say sorry, teka. Hindi po kami uli ng polis ha. So ito na, ina-update lang namin kayo. Nakapagsampa na kami ng gamit. Nandito na ang aming drummer. dala ko most of my gears, like 70%, 60% of my gear. Medyo masikip na konti pero pag sama-sama kayong magkakaibigan, there seems to be no problem kasi masaya habang nagka-travel kami. Nandito na kami sa Subic. So, ang videographer namin si Sunny. Yan ang tumutulong sa atin guys. Yan, naka-outfit na kami ng diretso. Ayan, mamaya. Diretso ng shoot. Naka-motorcycle dito. Budget meal guys. Ang importante may idea. Kasi Sir Sunny na bahala sa amin. So ayun, dumating na po kami sa site. Papakita lang namin yung area na paglalaroan natin ng mga shots. Ginagauge na ng videographer namin ang area. Super wide shot. Dalawang location sa Banda. Parang ang ganda rin ng background nito. Pwede tayo dyan. Tapos kuha din tayo ng banda doon. Talagang titiisin natin yung area na talaga para lang makuha to kasi kaya tayo lumayo. Yung katawan namin doon mismo, yung experience ng katawan namin doon, muntik na may ma-heat stroke, sunog lahat, sobrang init talaga. Tapos yung maglanaad ka sa taas, tapos tatakbo ka sa buhangin, so hindi namin ginagawa yun. Siyempre yung memorable din yung pagsiset up ng mga gamit. Yung mga dala naming gamit, I brought my Fender there. Kasi lahat naman kami kanya-kanyang buhat. Tulong-tulong ako. Ang lahat ng VIP na sanggala, direktora. Worst moments yun, yung heat and everything. Be prepared. Bring your sunblock. As much as possible, dapat nakapagdala kami ng payong and everything, tents. So hot there, at the same time it's windy. So yung sand lang gets everywhere. So pag uwi namin yung mga gigs na mga rigs namin is full of full of sand, or not sand but lahar. Siyempre yung location, it was very hot. Tapos mabuhangin, may allergies ako sa alikabok. So tinantad ako ng rashes and everything. Yun nga kasi build nga kami sa init, tapos sobrang dehydrated na lahat. Iniisip na lang uminom ng tubig pero kailangan tapusin. Ang ganda ng setting. Although hindi siya maganda sa katawan kasi ang init. Tapos ang may parang almost sandstorm na nangyayari doon. Bilang nagsabi si Sir Sunny na grade 10 muna. Tapos pinakita niya yung video na na-capture niya sa amin. Tapos sinakita namin ulit yung taka sobra. The best. So pet. It was fun seeing the shot. Ganda, parang kami nasa desierto talaga na Nung napanood namin yung sample ni Sir Sunny, grabe, tuwa kami lahat. Lalo ako, first time ko yun eh. Sabayan nyo na lang yan. Masaya kasi Sabayan nyo na lang. hindi na kailangan ng mga effects. Hindi ko sanang usok na lahat. Aning na take, siguro 3 hours ata yun, di ba?
Yun, pero best time. Parang, ayos pala doon. The best, yeah. So ayun, update lang namin, kakatapos lang namin ng shoot sa gitna ng lahar. Baka maano kayo ng Facebook. Bakit? Baka ma-block kayo ng Facebook. Ayan o. Baka ma-block kayo ng Facebook. Brown, Ikaw to. puti na. Brown yan. Lahat ng gamit, sakripisyo, linis na mamaya. Yung ibang kasama namin nandun pa. Sa gitna, pinabalik na lang kami ng mga aming mga managers at driver dahil baka may isugod daw sa ospital. Sobrang init nga naman, mga alas 10 pa lang, medyo masakit-sakit na kagad yung araw kasi buhangin saka yung araw, combo. Ha? Kuya, ilang uli niyo dito? Wala mo, ilang ako dito. Ay, dito. So, dito na kami sa resort. Pahinga lang kasi hindi na namin kaya yung init ng tanghali. Meron pa kaming second shoot, saka meron pa isa bukas. Herb, anong oras na? Alauna na, nagwawalis ka pa! Magulo! Wawalis ako! In the middle of the shoot, nagkaroon kami ng sobrang sakit sa ulo na aberya. Kasi isang araw lang talaga yung shoot na inalat namin doon. Dahil low cost hindi namin ma-afford sa Zambales na mag 3 days and 2 nights or mas mahaba pa doon. Ang talagang goal lang namin is makapag-shoot na 1 day and then away. Kaso nga, na-stuck yung L3 van. That experience, for me, is the worst experience kasi lahat na naligali. Stuck yung sinasakyan namin sa sand. Hindi lang lumubog, umano pa. Buwangga pa sa mga fence ng ibang resort, tapos sumampa. Hindi mo basta, wala na talaga, as in talaga akala ko naguro na yung mundo ko. Parang sayang yung pinunta namin doon. Hahanap kami ng hihila 4x4. Oo. Nice. Hanap na tayo ng mahiraman 4x4. Tayo na talaga, akala namin hindi na talaga matatapos. Akala namin uuwi kami ng walang result. Tapos yung videographer namin may shoot pa kinabukasan. Paano yung may mga pasok kinabukasan? Kasi weekends namin to select tapos magma-Monday na, hindi namin alam kung matatapos. Ang magagawa mo lang sa mga moment na shit na yun is mag-focus ka na lang Nagawa ng paraanan, nagtulong-tulong ang lahat para magawa ng paraan. We had to actually postpone the shoot in the afternoon. Hindi namin natapos yung yung shoot, nagkaroon ng aberya. Siguro ganun talaga pag may opportunity nag-aabang, susubukan ka. Actually, everything happens for a reason bibigyan ka ng challenges talaga So yun siguro yung natutunan namin doon, parang hilahin mo yung isa't isa para makapag-focus ulit. So ang sarap ng experience na yan na gano'n, talagang hindi lang yung banday naging solid, yung tropahan naging solid. At the end, we still worked it out. That worst experience is a blessing in disguise. Who knows? Kung natuloy yun at hindi ni-stuck yung L3 van, probably hindi rin magiging magandang kalalabasan. Because galing kami sa isang dilemma, stress. Best experience was getting it done, right? Was nothing beat a hard day's night, a hard day with chilling in the beach, having fun with your bandmates. Nagkaroon kami ng open discussion on what to do and all that, and setting up goals. Yun ang maganda doon at nag-usap-usap kami bilang as a whole, as a team. So nagkaroon ng unity, working as a team, and discipline. Yan ang dalawang factor na talagang
nagpaganda dun sa music video, music shoot because we have discipline. Yan talaga ang factor to create a great music video. Day 2 ng shoot. Daming abriya nangyari kahapon. Putang ina. I-blur mo na lang. Ang sarap talaga magmura eh. Sobrang shit talaga. Ito, last attempt. Kasi last day namin dito sa Zambales. Yan, ready. Pushing through. Pushing through. Pushing through. Victorian ano dyan. Dito kami galing kahapon. Yan. Ayun. So kami naglalakad na po papunta dun sa site. Nakatapos lang ng una naming scene ng skit namin ng ng black and white Charlie Chaplin style. So nakita mo naman yung ating mga preso. Bigat na bigat. Bigat ng itlog namin po. Shooting, acting in front of the camera experience, wala kaming experience dyan. Doon pala kinakabahan na rin ako kasi ayaw namin sayangin yung oras ng videographer na namin eh. Kasi baka katulad ng isa namin kasi Marlon, malikot yung utak. Pero hindi namin alam kung mapapaseryoso namin siya pagdating sa camera. Nagulat na lang kami na during shoot, sobrang lupit niya mag-acting. So lahat kami naging 100% dun sa pag-act in front of the camera. It wasn't really a problem with me because every year nagpo-portray ako ng sa Sinapulo. Gumaganap ako sa aming maliit na kapilya sa San Dionisio, sa Bisita. Lingon ka din dito. During my youthful days, nag-aano rin ako, nag-workshop din ako. At teka, gitna ka dito. Kanya-kanya na lang. Kanya-kanya na lang. Lapit ka pa, lapit pa. Then akyat, akyat. Ready and action. Okay, pasok Jay, pasok. Diretso. Yun, galing. Since nag-extra ako noon, way back. Medyo may na tayo, may experience na tayo sa shoots. Pero alam ko nakakapagod talaga pagka ganun. Kaya kailangan all out ka din. Man, ito kami super awkward no kasi hindi ko ginagawa yan. Namang mag-stick ka. Okay, good. It was a very proud moment because everyone was very professional, even though we're not professionals at acting. Especially yung guard namin doon kasi he really gave his all for it. And yeah, he really commit. Especially that part na nag-dive siya sa nahar. Yung lap trip daw yung sumsimal sa buhatin. And action! College days ko pa ginawa yung pag-acting. Pero para sa grupo, sige, go. Good. Halos lahat first time. Pero ang masaya ron, lahat sumusunod na kung ano yung gagawin. And action! Tapon sa likod mo, papalikod. Okay, cut! Meron pala kami doon. Baka pwede kami maging artista balang araw. We work as a team, so naging maganda yung ginanabasan ng shoot. Lahat nag-perform ng kanilang task. Hindi lang good music video, it's a great music video in fact, for me. Because ang ganda ng kinalabasan dahil sa director namin na napakagaling, si Mr. Sunny De La Cruz. Congratulations, sir!
Coach, you're the best. And our director was very good. Jay, nag-ano ka Very, na? very good at doing at this job. So, Tagalang talaga. Kasi nothing comes easy eh. Walang bagay na maganda na hindi pinaghirapan. So, dadaan ka talaga sa butas ng karayong para ma-achieve mo yung goal mo. So, you have to always be, hindi man best foot forward, kailangan laging not short of the 100% lagi. Dapat laging buo yung dibdib mo sa mga bagay na ginagawa mo. Kailangan talaga, kahit hindi yan yung pangarap ng kaibigan mo, pangarap mo na rin siya kasi kabanda mo siya. Ganon dapat yung commitment nyo sa isa't isa as a band. And always strive for, hindi man perfection, always strive for the best output that you can give. Kasi if it's half-baked, it's nothing, di ba? Pero naniniwala ako pag half-hearted ka sa isang bagay, wala. Either maging extreme ka, it's better to burn out than to fade away, sabi ni Neil Young. Ganun lang naman yan eh. Kapag half-baked ka, wala. Hindi yun yung ikaw. So, dapat laging full 100% or 110. Ayaw mong lagpasan pa yun. Just go for it. Lahat kasi ng bagay mahirap eh. Kaya piliin mo na yung pinakagusto mong gawin habang buhay. Total, mahirap din naman pala eh. Diba? Dapat walang regret ka at the end of the day. Ayoko mamatay or pag matanda na ako, alam mo ba dapat ginawa ko? Ayoko ng ganun. Talagang gusto ko wala akong ititira. Talagang lahat ginawa ko. Para pagbabalik ako sa mga anak ko, paglaki nila, alam mo ba yung daddy ka talagang tinuruan ako, ganito mangarap. Whether maging successful to hindi, dapat ganito yung ituturo natin, hindi lang sa mga kapwa musician, sa mga younger generation. At least pagbalik ko, may baon man lang ako kahit pangarap lang. Ito lang pera. Kaya wala ka nang pera, wala ka pang pangarap, ano pang meron ako, di ba? So, yun lang ang gusto ko sabihin sa mga aspiring musicians. Kung gusto mo talaga to, expect mo na blood, sweat, and tears to. Kahit may pera ka, hindi nakukuha to sa pera. Itong art form na to is timeless.